Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman din nyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. Happy Wednesday sa inyong lahat. Gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, na talaga namang walang sawang sumusuporta dito sa update chika ni Mama Sam sa Mama Sam Vlog. So, yon. Kay Christine Ann Perez, hello, hello, hello. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, thank you so much. At eto na nga, syempre marami akong hatid sa inyong mga bagong chika update na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, 60th press presentation ng Binibining Pilipinas magaganap na this coming June 7, 12 noon. Mapapanood nyo to syempre sa YouTube channel ng Binibining Pilipinas. So, yon. So, exciting to. Alam naman ninyo na every year talaga inaabangan ang press presentation ng Binibining Pilipinas. Sabi ng ganon, iba talaga ang Binibining Pilipinas, no? Pag nagpa-press con sila, talagang winner talaga yung mga press presentation na nagaganap ng mga mga kandidata dito taon-taon ay talaga namang pasabog. So dito magkakaalaman ko sino nga ba ang tunay na Diyosa. So ito na yung inaabangan talaga sa Binibining Pilipinas every year. So yon. At syempre, ang inaabangan ko dito ngayon kung ano ang pinagkaiba ng kanilang press presentation na magaganap this year. Kasi syempre, di ba, every year, normal lang yon. Ngayon kasi is a big day for the big year for the Binibining Pilipinas kasi 60th anniversary nila. So, tingnan natin kung sino ang mga dadalo ba dito, ano nga ba ang eksena, at ano nga ba ang magaganap. At saksihan natin yan this coming June 7. So, kaabang-abang talaga to. Sabi ng ganon, once you are binibini, you're always a binibini. Di ba, Christine Ann? So, for sure, tuwan-tuwa yan at tututok dyan si Christine Ann Perez. So, yan. At sa sumunod natin, chika, mga nagagandahan sa Santa Cruzan, mga reyna ng The Miss Philippines na katulad ni Miss Supranational 2025 na si Tara Valencia at syempre si Miss Charm Philippines 2025 na si Cyril Payumo ay umigsena ng bonggang-bongga. So, Mama Sam, tingin mo, sino ang mas kabog ang beauty? Kay Tara at saka kay Miss Cyril Payumo. Si Cyril Payumo, to be honest, maganda talaga yung mukha niya. Kung titignan mo talaga yung mata niya, talagang sobrang ang amo-amo. At talagang nakikita ko sa kanya, nako, mukhang kakabog talaga to sa Miss Charm. Kasi nandoon talaga yung very charm na beauty, di ba? So, ang sexy, ang ganda. So, hindi ako magtataka kung maiuwi niya ang corona ng Miss Charm sa susunod na taon, di ba? Kasi sa 2025 pa nga daw to lalaban kasi nga daw ang Miss Charm daw ay magaganap pa sa January. Good luck kay Cyril. And then, of course, si Tara Valencia. Ang cute-cute ni Tara Valencia. So, yung beauty ni Tara Valencia, ito do yung mga mistisa na talagang alam mo magugustuhan mo. So, I'm happy for her kasi naging Miss Supranational Philippines siya. And then, parang feeling ko, katulad din ni Cyril Payumo, kaya niya rin mag-uwi ng corona sa Miss Supranational next year. So, tingnan natin kung ano ang eksenang magaganap sa dalawang kandidatang to, kung sila nga ba ang makakapag-uwi ng corona sa susunod na taon sa ating bansa. Pero kung tatanungin mo kung sino ba ang mas maganda para sa kanila, para sa akin I love beauty of Cyril Payumo. Kasi si Cyril talaga, yung alam mo yung may pagkamistisa talaga siya na para siyang
Virgin Mary yung dating. So, ewan ko, basta gusto ko kasi yung mata ni Cyril. But, cute na cute naman ako dito kay Tara Valencia. So, yon. So, parehas lang sila maganda. Ang mas maganda ay ako. Diba? So, yon. Nakakaloka. Good luck sa kanila. And I love them. Sobrang gustong gusto ko yung mga reynang to para sa 2025. Ay, bongga. Diba? So, yon. Para naman sa sumunod na chika. Mama Sam, bakit ba mahirap masundan ang pagkakapanalo sa tatlong pageant na ito katulad ng Miss World, Miss Supranational at saka Reina Hispano-Americana? Hindi ko alam, charot. So, dahil siguro, hindi tayo nakakakuha ng kandidata na, alam mo yung swak na swak katulad ni Megan yan na parang pang Miss World talaga. So, medyo nahihirapan tayo sa Miss World kasi ang hinahanap kasi ng Miss World, yung pang Miss World beauty, di ba? Yung kumbaga parang beauty with the purpose talaga. Sa Reina Hispano-Americana naman, lagi naman tayo nagiging runners-up dyan. But siguro hindi pa tayo nakakakita ng kandidata na, alam mo yon yung pang Reina talaga ng ng pang tawag dito, Reina Hispano-Americana. Yung talagang siya talaga yung hinahanap ng Reina Hispano-Americana. Yung caliber, yung eksena, ganon. And then yung pagdating naman dito sa sa supranational, sabi ko nga baka ngayong taon na to mag-uwi na tayo ng corona. Kasi I feel na parang kailangan ng ipadala talaga natin dyan yung Filipina beauty talaga. Yung pure Filipina beauty. Kasi ang napapadala natin dito, halos lahat ay may lahi, di ba? And then I think ang hinahanap ng supranational, gusto nila yung natural Filipina or modern Filipina beauty talaga. So yun. So I hope na this year ay makakuha na tayo ng masundan na natin yung mga reyna ng tatlong pageant na to na naging reyna ang Pilipinas. So katulad ng sa Miss World, sana manalo na tayo ng Miss World, and then pagdating naman dito sa supranational, sana manalo na tayo ng supranational. And then of course, umaasa ako sa Reina Hispano-Americana, mag-uuwi na tayo ng corona uli. So yon, abangan lang natin. So weather lang yan, sabi ng ganon, diba? So yon, good luck sa mga girls natin. So siguro perfect girls para sa mga pageant na to, yun yung kailangan natin. And then para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? CJ Apiasa, hindi pa tapos ang laban. Tingin mo, Mama Sam, saan siyang pageant na magbabalik? Oo nga si CJ Apiasa, umaasa tayo noon na papadala siya sa Miss Cosmo, pero hindi na natuloy kasi nandiyan na si Atisa Manalo. Tapos akala natin yung Miss Grand mapupunta dito sa Empire at siya yung ipapadala, pero hindi pa rin. So I hope na sana si CJ Apiasa, kasi sumali na siya ng Binibining Pilipinas, Miss Universe Philippines, I think Miss Earth. So yeah, hindi, I think Miss Grand. So try niya yung Miss Grand Philippines kasi parang feeling ko yung caliber na meron siya, ayon, kaya niya makipagsabayan sa Miss Grand. As in talaga, kung paano siya kumabog, kung paano siya umitsena. So parang feeling ko kaya-kaya niya yun. So Miss Grand Philippines. So subukan niya. Malay mo, this coming August, isa siya sa mga maging kandidata sa Miss Grand. Kaya excited din ako para dito kay CJ Apiasa. So kung kabugan ang magaganap, kaya nga makipagkabugan sa lahat ng kandidata. Di ba? Kasi kabugera naman talaga ang ating CJ Apiasa. So, good luck kay CJ. So, yun. So, excited ako para kay CJ Apiasa kung saan man siya sasali o saan man siya pupuntang pageant. So, yun. So, support natin yan. So, iba talaga ang galing ni CJ, no? Pagdating sa pasarela. Talagang kumakabugto. So, I hope na maging Miss Grand Philippines natin to this year. So, yan. So, next chika kay CJ Apiasa kung saan man siyang pageant sasali. At para sa sumunod natin chika, Miss Cosmo Philippines Atisa Manalo a-attend ng lunch ng presentation. A-attend ng lunch presentation ng Miss Cosmo event. So, sa June 11. Mama Sam, anong tingin mo? Makakabuti ba to para kay Atisa Manalo na umattend sa Cosmo event? At para sa sumunod natin chika, Miss Philippines
Atisa Manalo, invited para sa Cosmo event. So, sa June 11 na to, Mama Sam. So, tingin mo, Mama Sam, good shot nga ba na pumunta doon si Atisa Manalo? Para sa akin, yes. Why not? Kung in-invite siya, edi go, di ba? Para at least makita na ng Cosmo, na yung beauty na meron ang pambato ng Pilipinas. So, I'm so excited for Atisa Manalo kasi balita nga natin, di ba, na medyo kabog talaga tong Cosmo at talagang masasabi ko naman na isa to sa mga inaabangan natin na pageant ngayong taon na to kasi napapabalita nga na kesyo nandito nga daw si Paula Sugar, nandito daw si Catriona Gray, nandito daw si Steve Harvey. Ewan ko kung totoo to ha, pero alam nyo naman yung mga tao minsan na parang over na over talaga mag-isip. Pero kung totoo man to ay napakaganda. But tignan natin, malalaman natin to sa June 11 sa kanilang press con. So, kung in-invite nila si Atisa Manalo, napakaganda niyan. Kasi at least, di ba, makita na nila yung beauty ni Atisa Manalo. At ito na rin yung time ni Atisa Manalo na mag-shine like a diamond star sa event na to, di ba? So, yun. So, I hope na maipakita ni Atisa Manalo ang best ng Pilipinas sa competition ng Miss Cosmo. So, magtiwala lang tayo kay Atisa. Alam naman natin si Atisa na eksena din naman talaga to pagdating sa mga ganitong mga pangyayari at alam niya kung ano ang gagawin niya. For sure, magagandahan sila kay Atisa Manalo. Na? So, yun. So, I'm so excited for the Miss Cosmo para kay Atisa Manalo. Malay nyo, siya ang mag-uwi ng kauna-unahang corona na Miss Cosmo 2024. And then, sana nga totoo nga na nandiyan yung mga nabanggit natin na katulad nila Paula Sugar, nila Steve Harvey na magiging host daw ng event na to. So, I hope so. So, tingnan natin, abangan natin in the future kung sino nga ba ang nasa likod ngayon ng Miss Cosmo International 2024. Kasi marami nga na-excite dahil nga sinasabi nila, nako, nandito na sila so malalaman natin yan sa June 11. Ako naman, kung wala man, okay lang yon. Kung nandyan sila, aba, bongga to. Diba? So, yun. So, malaman natin yan lahat sa June 11 at kaabang-abang yan. And then, para naman sa sumunod na chika, Miss Universe Philippines Bulacan. Para naman sa sumunod natin chika, bagong Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo, nag-homecoming na sa Bulacan. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko sa kanya ay congratulations. So, sobrang natuwa naman ako para kay Chelsea Manalo dahil binigyan na siya ng homecoming ng kanyang hometown, di ba? Ng kanyang province ng Bulacan. For sure, masayang-masaya ang mga taga Bulacan. At sa homecoming nga ni Chelsea Manalo, buong tapang talaga niya na sinabi na abangan daw siya sa Miss Universe. Di ba? So, yun. So, ako naman, para sa akin, sa Chelsea Manalo, syempre, malaking hamon sa kanya ang laban niya sa Miss Universe. Hindi lang ang Bulacan ang naghihintay at kung ano ang gagawin niyang eksena sa Miss Universe, kundi buong Pilipinas, syempre. So, dahil dala-dala nga ni Chelsea Manalo ang watawat ng ating bansa or ang pangalan ng ating bansa na Philippines sa Miss Universe, syempre inaabangan yan ng buong Pilipinas. And then, umaasa tayo na kaya nga ni Chelsea Manalo makipagsabayan sa mga kandidata na lalahok sa Miss Universe. Isang malaking hamon to para kay Chelsea Manalo. For sure, yung for sure mixed emotion siya. Nandoon yung pangamba, nandoon yung happiness. Basta magtiwala lang tayo sa kanya. Basta buo ang loob niya. Sabi nga ni Pia Wurtzbach, basta buo ang loob mo, buo ang kumpiyansa mo, pwede kang manalo ng Miss Universe. At ganun din naman yung nakikita ko sa kanya. So, depende na yon sa mga eksenang gagawin niya sa Miss Universe, sa paano niya paghahandaan to ng bonggang-bongga. Sana lang talaga ngayong buwan na to ay mag-start na siya mag-training sa mga kailangan niyang aspeto para sa Miss Universe at mapaghandaan nila kung ano yung mga gagamitin nila para sa laban nila sa Miss Universe. I'm so excited for Chelsea Manalo and good luck sa laban niya sa Miss
Universe, di ba? So, tingnan natin kung mauuwi niya ang corona. So, for now, congratulations sa kanyang homecoming na talaga naman, oh my gosh, naiyak-iyak pa nga siya kasi talaga yung mga kababayan niya tuwan-tuwa para kay Chelsea Manalo. And congratulations sa Bulacan, congratulations kay Chelsea Manalo. Mabuhay ka at laban Pilipinas. Di ba? So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo ngayon dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, basta laban lang. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.